Okay, maayong buntag natong tanan. Sa dili pa nato ihatod ang mga prayers nato mga igsoon. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa The Book of Psalms, ika-91. We are now in Psalm 66. Ug ipadayon nato mga igsoon ang Proclaiming God's Mighty Acts, part number 2. Atong ipadayon ang other half of this chapter. Let's all stand. Mag-ampo ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for allowing us to be in church and giving us strength to worship you today, O God, in prayers. And as we prepare ourselves, Lord God, to pray, please allow us, O God, to be blessed with your message this morning. Allow us, O God, to see you, O Lord God, nga ikaw ragyod ang bugtong namo nga masaligan sa among kinabuhi kay ikaw man ang naghimo namo. Ikaw pud ang nakahibaw unsay angay para namo. Salamat kay Lord, and please use me once again this morning. Empower me, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Proclaiming God's mighty acts. Sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, whether you like it or not, we ought to proclaim God. And how are you going to proclaim His name? In what way? And how did you proclaim it? Because sometimes our mouth nagproclaim, but our life denied the Lord. Dapat sa atong pagproclaim sa Ginoo, mga kaigsunan, it is not only our mouth that speaks. It should also be our life. Dapat apil atong kinabuhi nga nagwali sa pulong sa Ginoo kay mauna ang mas gibasa sa mga tao. Mapaminawan ang mensahe sa imong pagwali when you preach. But your life is a consistent message to the world. Consistent gyud na siya. If you claim to be a servant of God, if you claim to be a messenger of the Lord, dapat ang pagtan-aw sa mga tao nimo ba makita gyud nila ang message. Kay kung dili na nila makita, mga kaigsunan, when it's about time for you to preach and when you are preaching, they will be confused. Maglibog sila. Sa man iyang gisulti, lahi man ang nahitabo. So, naay mga panghitabo ngayon ana mga igsoon. But, dapat, kung unsay atong giwali, makita sad sa ato ang practice. Are you listening? Pareho na ba, sugod sa salvation? Dili man pwede makawali og salvation ang dili luwas. Because how can you give something that you do not own yet? Lisod kaayo nga, magtudlo ka nga, tudloan ti ka para madato ka. Niya perti pobrehas sa nagtudlo. Di ba? Mabitaw na, kinanglan ato sa i-prove sa atong kaugalingon, mga kaigsunan, nga ang atong gitudlo nila, naangko na nato ang epekto ba sa atong gitudlo nila before we can share it to them. Kay kung magsige kag share unya pagkahuman ikaw gani wa kay ba sa kasaagi sunod unsay buhaton sunod. Ingon na. So never believe on someone nga mo guide nimo but wala nahitabo sa iyang kinabuhi. So man importante kayo mga igsoon ang atong pag-proclaim sa atong Ginoo with our life. Dapat with our life good. Alright? Atong i-review ang number 1 ani mga igsoon, which is the deeds of the Lord. Giunsa man pag-proclaim ni David ang mga binuhatan sa Ginoo. To pinaagi sa God's preeminence, iyang gi-shout mga igsoon ang Ginoo nga wa nay mulabaw pa niya. God is the highest of all. So dapat sa atong kinabuhi wala na po'y mulabaw sa Ginoo, pero sa pagkatinuod, no? In English, verily, verily, I say unto you, uwahig yun ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili yun nato mapakita, mga igsoon, na ang Ginoo una yun siya. Because we always put ourselves sa front line sa atong kinabuhi. First, yun siya. Bisan pa kung saan itong ingon mga igsoon nga, God first. Dapat God first. Pero sa imong mga decision making, where is God?
Sa imong pagbuhat, sa imong mga gusto sa kinabuhi, asa man dapit ang Ginoo na butang. Di ba? Sa buluhaton sa Ginoo, asa man kadapit na himutang. Kay diha man pud ka gibutang sa Ginoo kung asa nimo siya gibutang sa imong kinabuhi. Because God only used those people who are truly given their life to the Lord. Pasabot na pag nahatag na nimo imong kinabuhi sa Ginoo, imo na siyang gipakalabaw sa tanan sa imong kinabuhi. Letter B, God's power. Di nato masayon-sayon ang gahom sa Ginoo, mga kaigsunan. He is the creator of everything. Giunsa niya pag-create ang kalibutan? By His Word. Napa ba mas powerful na? Nakadungog ba mo, mga kaigsunan, nga niingon lang, let there be lands. Simple kay ba? Let there be trees. Let there be light. Simple kayo. Wala na daghan. Abracadabra! Itsa kabumba! Ano nga na ba? Daghan pa kayong mga seremonya sa niya. Daghan pa kayong mga kuhan niya. Pagkaman, wala hitabo. Ang Ginoo, diretso eh. Usara nga wala niya gidiretso, mga igsoon. Iyang gibuhat with love. Iyang gibuhat with passion. Kita. Iya yung giumol, mga kaigsunan, according to His image. Gibuhat na niya in His likeness. O gusto na niya nga ma-reclaim o balik. Mao na gusto niya, mga kaigsunan, nga ato siyang sundon, ato siya paminawon, sundon ato siya, o ato siyang ipanabi. Kay the more ta nga makigkuyog niya, matakdan man ta. Are you listening? Mao na itinguha sa Ginoo in His likeness, mga igsoon, gihimo ta niya. Mao na ang iyang gusto diri sa church age na, sa New Testament, that we will be conformed to His image. The image of the Lord Jesus Christ. Kaysa sinugdanan, diha ta niya gihimo, ingon ana ang paghimo sa Ginoo nato. Alright? Letter C, God's protection. If you are going to follow the Lord, 100% more than that, mga kaigsunan, you are protected. Sometimes you don't feel it, kay gusto man nimo ang imong gusto, pero wa ka kahibaw ang imong gusto makaguba dahil nimo, mo nagipakgang ka sa Ginoo somewhere along the way, mga kaigsunan, pero wa ka kauyon. Pero tungod sa dakong gugma sa Ginoo nimo, gipakita sa Dios, mga igsoon, sayop ka. Diba? Diha, masabtan nimo kung isunod lang yung ka sa Ginoo, usahay na ay ill feeling ba? Nga, pagsunod nimo wa kay kalipay, pero pag-abot sa unahan, makaingon ka, Lord, thank you, God. Pareha sa mga anak ba nga, perting lagutan nila, kinang gagmay pa sila, pero sa nadagko na sila, ang nakapait lang, mostly, wala na ilang parents. Sa dihang nakarealize sila, unsa day sila kapinangga sa ilang ginikanan. Kaya ilang nakita silang ginikanan, sa dihang gagmay pa sila, kaaway man. Kaaway, kay dili tumanan ba? Pero sa dihang nahimo na nga sila na pod ang naa sa lugar, ug unsay gitudlo sa ilang ginikanan, mao po ilang gi-apply. Unsay nitabo, sila na po gikalagutan sa ilang anak. What you sow, you reap. Mao na ang problema. So, history repeats itself. So, if you're going to learn it, as you're being told, i-learn nimo, i-practice nimo, mga kaigsunan, probably, no? Dako kay porsyento, mga igsoon, nga ang imo pod nga pag dumala unya, makita nimo nga ang imong anak mosunod pod nimo. Mao na nakanindot. So, giproteksyonan sa Ginoo, not only us, but also our generation. Letter D, God's purging. Importante ang purging, mga kaigsunan, because we are commanded to be fruitful. And there is no fruit when there is no proper purging. So sa atong kinabuhi, di kita mamunga, mga kaigsunan, kung ang nanggawas sa ato ang kinabuhi, puros ka ng mga mupatayay sa bunga. No? Kung naay mga daghang unggoy, nagtungtong diha, wa pa maupay pagkuan, duwaan ang buwak, mga igsoon. No? Kapyut-kapyutan sa unggoy, mga tagak ang buwak, di gyud ka pamunga, tarong. Mo na kinahanglan ato gyud ang abugon ang mga unggoy sa atong kinabuhi. Kana ba mutungal lang kalit ba?
aron magsamok-samok unya mawa lag kalit ining moabot na ang kana katalagman sa atong kinabuhi, mga wagtang pud na sila. Hello? Nga na, magunggoy-unggoy ta, usahay sa atong kinabuhi sa atong pamilya, unggoy-unggoy po ta. No? Kung na'y problema, wagtang ta. Kung wa'na'y problema, naata. Amora sa simbahan po, daghang pong unggoy diri. Mag-inunggoy ba? Dili gyud mapuslan sa pagpangalagan. So, kinahanglan tag purging. Ang atong kinabuhi, kinahanglan ato yun ang hashasan mga igsoon. Individually. Because God commanded us to bear fruit. So therefore, you need to allow the Word of God to remove all the dross and all the things that will hinder you to become fruitful. Nasabtan na ito mga igsoon? Alright. Number 2 na ta. Number 2, the dedication to the Lord. The dedication to the Lord. So, una, gihisgot ni David kinsa ang Ginoo. Karon gihisgot ni David unsay gusto niyang buhaton sa Ginoo. So hinaot pa kung unsay pag-ilan nimo sa Ginoo sa first part ani mga kaigsunan, you need to make that decision also that you are going to dedicate your life to the Lord. Niagi pa aning paagiha mga kaigsunan, makita nimo imong kaugalingon nga magmabungahon ka. Kay sabisan unsa nga butang aning kalibutan na, if you are not going to put your dedication, di ka mo dedicate ba anang butanga ba? Nothing will happen. Nakasabot man ta na. Kaya pa nakasabot ha? O sa dihang ni imo nang gi hatod ang imuhang kanang kuan dito, ay imo nang gi sana gipangayo na nimo ang kamot sa imong giminiuan ba? Imo nang gipangayo. Nagsaaray mo. If you are not dedicated with that kanang agreement nga nakigsaaray mo, di ka dedicated ana. Wala. Para nimo kuan na to seremonyas. Nothing is important. Kaya ang importante kita nasakitan gud ko, di na ta magkuyog. So kana dili na siya maayo because di ta kahibaw ana mga kaigsunan mo hatag og kana bitong importansya sa uban lisod kay itanig word nga dedication. Kay kaning dedication magod is to put others first, more important than us. So diha ni nagsugod sa atong relationship sa Ginoo mga kaigsunan. If you don't know how to put God as the most important person in your life, neither you can apply that to other people. Pero kung imo nang mabuhat ngadto sa Ginoo nga kanabang kontrahon nimo imong kaugalingon to that extent para lang mapatuman nimo ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wow. Maunay mga tao nga dedicated. Ig-abot na ngadto sa relationship nimo sa mga tao mga kaigsunan, di ra magyud smooth ang dagan sa mga relasyon aning kalibutan na. Because you are dedicated, you will never end up breaking it. Bisag unsa pay mahitabo sa kinabuhi, you will never end up your life or ang ending sa imong kinabuhi nga buk-on nimo ang imong panagsaad. Mao na asa nagsugod sa Ginoo. Pero kung Ginoo dali ra kay ni bubuwagan, tao pa. Amana ari kita sugod sa Ginoo mga kaigsunan. Our dedication should be to the Lord. Letter A. The psalmist ritual sacrifices. Importante ni mga igsoon kaning pag-practice nato sa atong sacrifices. Doon ay gitawag aning ritual meaning this is mandated. No, this is mandated from God to us nga atong ibuhat ngadto sa Ginoo. So natawag siyang ritual because they are doing it year by year. No? Every time karon na atay mga matawag nga ritual, do wala tay ritual basta mo gamit ang word nga ritual magod ato magunang ma-refer dayon dito sa kanang idol ana ba ritual kanang magsayaw sila nya nay mga yam-yam ana. So kani in religious kanang side sa espirituhanon nga bahin, unsa man nga ritual ang imong gibuhat permi sa imong kinabuhi. Nga you are being faithful to do that sa adlaw-adlaw. Devotional. Tsapa. Prayer. Di ba kanang balik-balik ba? Dapat na ata na
So number one, under mga kaigsunan, commitment to fulfill vows. We make vows to the Lord. Did you remember nga naa kay mga panaan nga gibuhian ngadto sa Ginoo? Kano sa man to, unsa nay nahitabo? Because God will never forget our vows. Sa musugot kag sa dili, once nga imo nang na-utter sa Ginoo, never make a joke when making promises to the Lord. Because He will remember it. Og dili na nimo siya i-fulfill, dako kayong problema sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, kay paninglon magyud tas Ginoo ani. So in Psalm 66:13 to 14, ingon diri kan David ni mga kaigsunan, ingon si David, I will go into thy house with burnt offerings, I will pay thee my vows. Si David, nakaibaw gyud siya nga na siya panaad sa Ginoo. Karon, mangutana ko ninyo, kanus amanta ka nagkusog kayo musaad sa Ginoo? Unsa nga part sa atong kinabuhi, mga igsoon? Panahon sa kalisod. Makigdeal din sa Ginoo, Lord. Imo lang kong hawason ani nga kalisod, Lord. Kani ako ning buhaton nimo. Kani mag-faithful na ko aning dapita. Di na jud ko mo absent og simba. Basta imo lang jud kong hawason ani Lord kani akong problema kay grabe nako kaayo ka sakit ani. Grabe kita mohimo og vow sa Ginoo. Panahon sa kalisod, tinuod gyud na. Tanawa sa verse 2. Sa verse number 14. Tanawa sa verse 14 mga kaigsunan. Tinuod gyud na. Which my lips have uttered and my mouth hath spoken when I was in trouble. Nakatag-an yun mo na. Di ba? Mga relasyon, amahan, anak, asawa, bana, mga igsoon, pag naagani mga kasipyatan sa kinabuhi, musaad na yun, mag-usab na lagi ko, di na ko muutro lagi, kanang pasaylua lang ko, di na dyan ko muusab. Pero sa una-una, napay ka sa... Dili tinuod atong promises. Mga igsoon, si David, he was true to his vow. Iyag yun ang gibuhat, mga kaigsunan. Kaya sa panahon nga, in trouble siya. Dito siya naka-utter og vow sa Ginoo. Lord, I will do this. So siya gibuhat. Sa dihang gipalampas na siya sa Ginoo sa problema niya. Sa dihang gipakita sa Ginoo nga giproteksyonan siya. O sa gibuhat niya. Nindot kaayo 13, I will go into thy house with burnt offerings. I will pay thee my vow. That is his commitment to fulfill his vows. What about our vow? We should know how to pay our vow. Naatay mga commitment. Ugma, maghimo ta og commitment sa atong first fruit. Ngano ato man naghihimo? Because you take it for granted. Could you imagine, mga kaigsunan, sa imuhang first fruit, mabuhi ka anag mo na ginadawat ni mo kada buwan? O gano nga pukaon man mo anak, mga igsoon? Because that is one of the reason nganong naglisod ka sa imong finances. Ikaduha, nganong naglisod ka sa pagpangalagad? Nganong uga kayo ang imong kalipay? Wala kay joy in serving the Lord. Kay una sa tanan, imong gikontra ang Ginoo. Imo siyang gitulis nimo siya, mga kaigsuonan. Mao na ang resulta sa imong kinabuhi, dry ang imong kinabuhi, wa kay kalipay, ang imo ra makita puro suliran nga walay solusyon. Naliman ka, naay suliran dire, wa pa nasulbad, suliran na sad. No, nagpuli-pulihay ba? Wa pa nasulbad na sa nibalik, nya sunod buwan na nibalik na pud ang katong problema nimo last month, nibalik na pud sunod buwan. We cannot soar high like eagle sa atong problema. Kinsa ra may makapahimo na tuana? It is God that will renew our strength like eagle. Are you listening? Pero mao imuhang kuan igsoon, imong giilad-ilad sa imong commitment. Imong mga vows, wa nimo wala nimo gituman. Kinsa man diri na ay gipanaad sa Ginoo nga murag nakalimot na ka, imo gyud na hinumduman gyud.
Muna every time you make promises to the Lord, write it down. Isuwat na sa imuhang bungbong. May commitment to the Lord. O kamong naa sa music ministry, you committed that to God. Unya, pagkahuman, gamay problema. Dili na dayon siya ka, kay nakoy problema ron. Ay, sana music diha. Tay paasa man na nimo gi-promise. Pay your vow. No, mga ginagmay ra na, mga kaigsunan, pero dako kay nag-impact sa atong kinabuhi. You promise God that you will serve Him. Where are you now? You promise God that you will change your life. What happened? You promise God that you will be faithful in tithing. Is it happening? Or makapangutan na ta, what's happening? Now, kano sa pato, last nimo nga ni promise ka, Lord, I will be faithful in my tithes. Kano sa pato, last ka ni promise, unyawa, pag yun na hitabo. Kita rin yun naguba sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Sultihan mo, God is never lack concerning sa iyang promise. What He promised, He will do. We believe in that. Pero nga naman sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga dili manindot ang mga makita na to. It is not because of God. It is because of us. We don't know how to pay our vows. So mag-agad ang Ginoo sa atong pagpangalagad niya, mga igsoon, kay naaman diha makita ang atong pagtuo. Kung makita sa Ginoo nga di ka committed sa pag-fulfill sa imong mga gisulti, sa imong tanaw, ang ngayon kakaha, nga intriguhan sa Ginoo sa iyahang mga special nga panalangin? Kaya ba mo kung sa special nga panalangin nga ihatag sa Ginoo sa iyang anak? Bunga. Tanawa ang imong kinabuhi, mga kaigsunan, kung excited ba kang mamunga. It means God did not open your heart for that. Og sa diha, sa bunga, mga igsoon, magdepende na sa imong excitement, magdepende na sa imuhang kalipay nga buhaton na nimo, mga igsoon, ang paglusot sa mga blessing nga gisaad sa Ginoo tungod anang pagpamunga nimo. Kay dili man pwede nga, may nananon itong tinuod man yung panalangin mo abot ha, bay, mong tudlo ko bay. Di na tinuod. Di ba? Magdakog bunga, be. Pakitoon ako ni pastor. May kamausap ko mo daoy. O gidani mo mong amigo diri. Bunga nila. Pagkahibunga, mga kaigsunan nga nawa naman sunod. Kanang bunga, mga igsoon, nakatultol na kung asa ang lugar nga gitagana si Ginoo para mag-worship siya. Nakahibaw siya nga imit niya ang Ginoo ini kabuntag. Nakaibaw siya nga naay portion ang Ginoo sa iyang abot nga kinahanglan iuli niya. Mao nay mga disciple. Mao nay bunga nga tinuod, mga igsoon. Pero mao ba nay atong gidala? So muna, tungod kay dili ta true sa atong commitment sa pag-fulfill sa atong vow, mao na atong kinabuhi vow tanan. Natay gustong abton, di gyud kaabot. Lisod kayo i-practice, bisag pagpila ka katuig mag-practice, mga igsoon, kung ang imong pusil, nag-ana ang tumoy. Saon ang pag-iggo, ha? Bawag ba ang tumoy, mag-ana? So, pila ka degree ang dapat i-adjust nimo para maigo siya, wala, taga-tagan na yun ay. No? Kung archer ka, ang imong arrow, mga igsoon, dili tulid ba? Okay, try ko no mo. Baugan ang imong araw, mga kaigsunan niya, itiro dito la, pag-practice, di ka nakabot nga to sa unahan, kay mo baliw-liw man na. No? Kinahanglan diretso jud. Amo na, kay di man ta kamao mo fulfill, ang Ginoo may mo patulid ana. Number 2, commitment to fulfill offerings. Diri. Daghan kitag pakyas ani. How many offerings we do today? May unit tab naglaan kay pastor ay grabe. Karon ay may to sa una good kay gamay ra tong offering ato basahon be. 15. Tanawag unsay iya gi-fulfill.
I will offer unto thee burnt sacrifices of fatling. Di ba taman? Wala pa. With the incense of rams, I will offer bullocks with goats. Pananawa ko na mga kaigsunan, doon lang yung mga gyud ang katapusan. Nakabantay mo? Ang kaning ato mga igsoon nga atong kanang kinahanglan ato gyud i-fulfill tithes. Ato pa gyud i-tithe. Kuha na tog S. So sa resulta gikuhaan man nimog S, nihuot. Nihuot ang imong kamot. Imbes tithes, gi-release tithe gikuptan. O, nagtuota nga wala na epekto mga igsoon. Pagkadakuan ang epekto, matangtang ang favor mga igsoon nga gi-promise si Ginoo because one of the blessing nga gi-promise si Ginoo to is favor. If you're in business, you have favors. If you are working, you have favors. Dili maglisod imong kinabuhi kay bisag asa ka moadto matagaan jud kag pabor. Are you following? Pero mga wagtang na siya mga kaigsunan because wa man nimo di maka-committed sa imong pag-fulfill sa imong offerings. Now how many of us we fulfill our first fruit every year? Unya mayon ta kanang committed magjugkos Ginoo. Di ka na Tagalog imong committed? Committed ka kaya? Hindi ka kaya committed? Committed. Bisag unsaon nimo wag gyud kaabot. Unya abi nato mga igsoon kuan na kanang kuan man ay na importante. Tanaw ra gud dili kayo importante para nimo ang kanang buhata mga igsoon. Mura imo ra nag-taken for granted every month. Muna kung ikaw Kristohanon ka and you know that there is upcoming first fruit, imo ra nagi-perfect tan imong tithing because you know that through tithing God will bless you in your first fruit. Kung ang imong tinguha sa kinabuhi is to fulfill your commitment to the Lord in returning your tithes, in giving your offering, and in returning the first fruit, kung mao na imong tinguha sa kinabuhi, unsay tinguha sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung ingon ana ang imong tinguha sa imong kinabuhi. Nga imong tinguha ba ang imong commitment sa Ginoo, ako gini, kani offering iyam ginis Ginoo. Namiyong ka nga mas may ito sa una. Oh, kwintaha ko na pila naman na tanan. Ha? Kana, mga the best yun na nga mga kaisunan. Kay, kuwan ko na burnt offering of fatlings. Mga tambog yun ha? With the incense of rams. Unya, bullocks, napagi goats. O totala, nagpilang usaan na. Nakita, gabagot-bot na ta mga kaigsunan. Kawa na ba yun nag-design sa ginawang offering nga malkansi ka? Mao na, ang nahimo nahimo baka ko ng Ginoo tungod kay wa man nimo gi-fulfill ang imong commitment nga tarong. So nibuhat ka partially, the Lord will not bless partial obedience. He will bless a full-pledged obedience. Mura di mo makita, mag-igsoon, may ka nga, katunga lang sa kong tithe, so Lord, katunga lang sa nagimong ipanalangin ako, di man ingon na good. Di man ingon na ang Ginoo. Ang gusto niya, full ka. Amen? So, that is para natuntanan. Muna gitawag og ritual sacrifices because all of us needs to do it. Nasabtan na ito may ison? Let's go to the next. Letter B. The psalmist personal sacrifices. So aside sa iyang ritual, which is all of them are doing it, si David naa siya'y personal mga kaigsunan nga gibuhat niya sa iyang kinabuhi. Number 1, invitation to share testimonies of God's deeds. Ang iyahang pagpanabi bahin sa Ginoo.
Iyang i-share ang iyahang walks with God. Ang iyahang personal nga experiences with the Lord. In verse number 16, English Bible, "Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul." Pagkaninduta mga kaigsunan, karon nituman ka ang imong kinabuhi, ang importante sa imong kinabuhi Ginoo. So, ang imong panginabuhi ni-relate kung unsa ang gisugo sa Ginoo nimo nga kanang trabaho, di ba, to share the gospel of the Lord. O karon gipang-invite ni imong mga amigo. Come adto ta sa balay natay salo-salo. Unsa may okasyon, wala ako i-share ninyo unsa kanindot ang Ginoo sa akong kinabuhi. Adto ta ha. Oh, nindot kaayo. Eat all you can. Would they listen to you when you share to them the Word of God? Of course. So, imo i-share nila. O karon sa nagtabo, ang imong panginabuhi, ni-relate man dito. O di imo silang gisuod sa imong business. Is life hard? It will if you are in the wilderness. But if you are in the will of God, not in the wilderness, life is easy. Because the burden that God will put into our shoulder is light. Nasamta na to? Ato lang yun gilisod-lisod kay para nato may laki kay ta magkibatok sa kinabuhi mga igsoon. Ang pagkatinuod lang yun, naragyod sa ato ang commitment sa Ginoo. So, kani kay personal man pwede dili ni parehas mga kaigsunan. Pero sama ra gihapon ang goal that you could gather people to share the Word of God. Ang pinakalisod i-gather, kana bitong hasta ka naglisod. Kana bang hasta ka ba? Mura kag nabugatan kay bisan na lang pang pandisal. Di nimo mapakita nila that God is so good in your life. Kana ba imo ra silang gipundok kunya giwaswasan nimo tamas ginawa, makasasala mo tanan, ang sala mo hatod ninyo sa impierno. Kunya pitigutuman na nila, ikaw lagot sa kay gutom na ka. Di ba? Asa ka nimo sila inviteon? Sa iyong balay, imo ra gipaadto sa imong balay para imong waswasan? How can you share the goodness of God? Just telling them that you are saved and they are not? How can you prove of your salvation? Unsa may nausab sa imong kinabuhi sa dihang Ginoo na imong kuyog? Di ba? Kay kung worst pa kaysa ilang kinabuhi, is that the way kanang your God nag-bless sa imo ha? Murag luoy man ka Di ako mubalhin oy. Okay na ko ako ang relihiyon. Di mo tuoy. Ay try God, pang-invite mo ato sa inyo. Tuo ba sila Ginoo? So how can we have our house church? Kana padung naman na dito. So puro ra gyud ato prayer request. Without moving forward. Because we are not committed. Wala tay mga personal sacrifices naman Wala tay personal sacrifices. You don't want to get out of the usual nimo nga panginabuhi. Because you are afraid. Maybe mahutdan ka sa unahan. That is not faith. Mahadlo ka mo change sa imong course. Mahadlo ka mo try og something new so that you could fulfill your vow to the Lord, so that you could serve Him according to His will. Kani, nindot kayo ni. You are going to tell people, come into our house na ami kuan nindot nga i-share ninyo. Nya nag-andam na kag gifts nila. Di ba?
Simple na gud nga gifts good, malipay gina sila, tag 5 ka kilong bugas. Malipay ba sila na? Wag yung taong mag-uol, tagaag bugas igsuon. Malipay na sila eh. Oh, makaingon sila. Bihan ni ninduta sa imong kinabuhi, no? Kuha na biya ka sa una kay kaila biya ta. Ngano ningon ani na magkaron? Nindot kay ang Ginoo kuyugan gyud. Di ba magampo man mo? Imong inon ba kanang kuha na bitaw casual lang man istorya ba? Di ba magampo man sad mo? Pero ang gibuhat man gud usahin nato sa una, ang gibuhat nato, pakuyugon nato ang Ginoo nato. Unya nagasip-asip na ta nga gikuyugan ta. Ang wat nato nahibaw-an, ang demonyo dito gakuyog nato. Kay di magyud mo kuyog ang Ginoo sa atong lakaw. Ang gusto sa Ginoo, siya atong kuyugan sa iyang lakaw. Maunay akong gibuhat. No, kaya ang Ginoo na may akong gikuyugan, naingon ani akong kinabuhi. Would you like to know how to follow the Lord? Klaro kayo nakita, tanaw nila sa balay nimo. Lahian na gyud sa imong kinabuhi ron ay. Do you think it helps? Pero kung musugot ka sa gusto sa yawa, mga kaigsunan, nga magpabilin ka ang prisuhan sa imong kinabuhi diha, kanang kalisod, maglisod ka anak mga igsoon sa pagpakita sa kanindot sa Ginoo, imo ra ilaro ng mga tao kay baw ka kanang tiga bisan tuod namin sa kawadon lahi gyung naay Ginoo kay malipayon jud ka. Nya mailhan mo gina sa imong matag malipayon ka tinuod. Ayaw na lang mo ilad-ilad oy. I mean tinuod man na nga bisan na akas kalisod kung tinuod kang malipayon, kung tinuod ha. Pero mangutana ko ninyo karon, malipayon ba mo? Malipayon ba mo? Nga na say manuktok mga kaigsuonan kay maningil. Na, malipayon ba mo sa inyong kinabuhi? Kadahilan nat sa imong anak, makuyawan na ka mga igsuon, kay nga naman, gasto na sad ni. Bisag unsay may tabo niya, di naman nato na mapugnan. Namigyan naman, madagma atong anak dito sa gawas, ma-aksidente, kung naagbiag yun na, may tabo, biag yun na. Another gasto na sad. Well, God is just waiting for us so that we could proclaim His deeds. Our personal experience with the Lord. Ayaw gipanabi itong experience sa imuhang kauban simbahan. Di ba? Kaya sila minaw nimo, di ba na imo? Yun ang ipon, ato ta sa among balay ha, kanatay istoryahan. Nindot kay among kauban sa church. Uy, kaya nga naman, gipanalanginan siya sa Ginoo. Aso, lami ba na paminaw? O kaon sa mo na Skyflix. O kaon sa mo sige. Kaon. Makunan na sa mo siya. Uy, gipanditan niya din para inunta na iyang kauban simba. Nya nakita ang imong kinabuhi, mao ra gihapon. Where is God in your life? Ato man ang igsoon, resulta man as pagtuugod. Kanang status na to sa kinabuhi, that is the result of our faith. Because faith is the substance of things hoped for. The evidence. Mo na makitaan ba? The evidence of things not seen. Mo na siya nakanindot. So, resulta sa atong pagtuo. So, how do they look at us sa dihang gibasa ta nila? Unsa kay message ilang na nadawatan? Nya, sige tagtudlo nilang pulong sa Ginoo. Dapat makita gyud nila ang Ginoo mga igsoon. So that you can share the testimony that only you can share. Your testimony, ikaw ra gyud makashare ana. Kay imo man ang personal walk with the Lord. Mao na pinakatamis mga kaigsuonan nga ma-share nimo sa uban. Number 2, affirmation of God's mercy and responsiveness. Imong ipakita mga kaigsuonan nga imong i-affirm nila ba nga ang Ginoo maminaw gyud. Ang Ginoo grabe kayo gyud iyang mercy.
Kay baw biya mo nako sa una unsa ta, di ba? Nagkuyog man ta imong ingnon imong gi-invite ba? Di ba? Kauban man ta, maginom-inom ta, maglaag ta, magbadlungon ka ita, pero unsa kanindot ang mercy sa Ginoo. Ug unsa siya ka responsive karon sa ako mga pagampo. Pagkaninduta mga igsoon, sila maminaw, makita nila tinuod mga igsoon. Matanawa ra gud 17 to 20. Ingos Bible, I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue. Imagino na nimo mga kaigsunan? Natuboy ang Ginoo sa iya mga pagampo. Kumusta ato pagampo? Natuboy bang Ginoo? O ang tanaw sa mga tao, sige na mga ampo, ang may nagtabo. Di ba? Sige mong ampo niya, wa may kuan, wagay mo nag-expect mahitabo ba? Kaya kung nag-expect kang mahitabo, you need to do something. Kaya nag-expect man kang mahitabo. O karon, nagampo ta, property. No, dako nga luna. Nangandam ba mo? Para nang dako nga luna. Bisan na lang sa imong kaugalingon. Nindot man na ba? Nindot kita mo kanang bag-ong gituko diha sa kanang gipuli anang kuan museum. O kanindot kung ingon ana bisan ingon ana purma mga igsoon unya pagkahuman to si babaw ang auditorium sa ubos parking lot og mga Sunday school room diha dito sa other half unya parking lot unya ang pinaka frontage niya basketball court, sports area. O di ba? Nindot kayo. Nga karon nangandam na mo. Unsa may inyong iparking dito niya? O basin mo kuan na mo suggest mo pastor naan ta tay bus ministry kay na naman tay kuan. Unsa may kanindot kung ikaw may magdagyod sa imong sakyanan? Pagpasundayag unsa kanindot ang Ginoo sa imong kinabuhi. I mean, those are small things that God can provide. In order to show your friends, even the world, mga igsoon, how God is in your life. Affirmation man na. Kani atong kinabuhi, this is the affirmation of God's mercy, God's grace, and His responsiveness sa atong mga kanang pagampo. No, kay wala ta magampo nga masakit ta. Nagampo mo kita mo nindot atong kinabuhi. But there is a but mga kaigsunan. In verse number 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So posible nga naa diha ang problema nato. Usay sabot na ng regard iniquity. You consider sins in your life. Wa lang kay gi-consider nimo, imo pa jud gi-maintain. Na diha ang imong regard sa kinabuhi. So if you regard iniquity in your heart, you are not willing to stop it. You are not willing to let go of it. Nga di na nimo siya i-welcome sa imong kinabuhi mga kaigsunan. You regard iniquity in your heart. Now, you pray a lot. But who listens to you? Mo na kinahanglan natay personal check sa atong kaugalingon mga igsoon. Kaysa masugot kag sa dili, witkan magyud kasiyawag sala gyud. Witkan gyud kaniya. Mo na sa diha makabantay ka agoy, di ni maida sala mani according sa Biblia. Imo na naaksyonan. Ayo naghuwat mga igsoon nga ang Ginoo pay mo aksyon nimo para makaibaw ka. No? Sayang man na prayer is a wonderful blessing for us. Nganong wonderful man na, nindot pa kayo nga panalangin. It is a power to communicate to the King of Kings. Direct access to His throne. Dili na ka moagi pa mga igsoon, mga santo, santita, diha. Dili na ka moagi ni Maria. Diretso na. Samahan. In Jesus' name. Muna mo access. The Holy Spirit is your access, mga igsoon. In the name of Jesus, you talk to the Father. Directly.
Pero, ang babag, when you regard iniquity in your heart, He will not hear you. But in David's case, lahi mga igsoon. Ingos verse 19, but verily, God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Basi nga ato, naadiri sa 18 mga igsoon. Kay si David, gidungog man. Ang mga tanak ko, gidungog ba na? O gidungog ta? Tawag yung tubaga. O, kumusta mo kinabuhi? Gidungog ba ka sa imo mga pag-ampo? Kay si David, i-declare mo siya, gidungog ko sa Ginoo. Di ba? Naay problema? Kung mag-regard ko, kung mag-keep ko, kung mag-desire ko og sala sa akong kasing-kasing, di ko dunggos Ginoo. Pero ginungog ko niya. Kay wa man siya nag-regard. If ang iyang giingon mga igsoon, gitudluan ta niya. Kaya ayaw pag-regard og iniquity sa imong kasing-kasing. Mao na kuna kay mga weakness mga kaigsunan nga ikaw kanang indifferent jud ka nga klase nga tao, imo na usbon. Kay sala man na. Di ba? Sala man na. Kanang, kuwan kay ka, dali ra ka makakita og di maayo. Dali ra ka makakita og away. Dali ra ka, kuwan ka ba ka na bang fault finder? Sala man na. Di ba? Ang ito, gisulti sa Ginoo, kung naa kay nakita nga igsuon nga na-overtaken sa fault, imo siya i-restore. What did you do when you found it? Girestore ba nimo o gimo gitiwasan? Mao na diha. So naa kay iniquity. Karon na imong prayers, ikaw ray gatubag, nagampo man ka, apto nimo aton kay para ate answered prayer. O answered prayer ba na? Unsa ganito yung prinsipyo mga kaigsunan para ma-sure nato nga gipanalangin nato sa Ginoo? The blessing of the Lord is always pushing us to serve Him. The bribery of the devil will hinder us from serving. Anak din na. So, ang blessing sa Ginoo, mo push sa pagpangalagad. Di, mangalagad ko. Oh, you can fake that. But are you joyful? That is, you cannot fake. Di ba? Kay lahi man nga naghatag ka, lahi ning nahimo kang blessing. Lahi na, mga igsoon. Kay sa dihang nang hatag ka, pwede man ka kanang imo siyang kanang buy-buyon, igabot tumoy. Dili to hatag. Kuanto kanang bribery to, kay namuy-buy man ka. Pero sa dihang ni hatag ka na panahona, nya giaway ka tumoy, di gito nimo inumduman to imo gihatag niya. Nga imong ibalik niya. Kay gihatag naman to nimo. You have given it as if you have given it to the Lord. Ya. Sige. Unya, mamuy-buy na itas Ginoo di ay, sa dihang muuli ta sa tithes, muhatag ta sa tong offering. Di ba? Dili gina pwede. Sumula, lahi na ang naghatag ka, lahi na nahimo kang panalangin. Kay kaning nahimo kang panalangin mga kaigsunan, dili mistil nga naa ka ihatag. Your presence sometimes is enough. Di ba? Ang imong counsel niya might be enough. Ang imong pag-push niya para mo proceed, mo move on siya sa iyang kinabuhi might be enough. It is not always money. Muna, ayaw dyan yung una-una nga ang Ginoo mo bless siya, puro sa nang yung kwarta. Kanya kung di ka makadawat o kwarta, wad yung kagipanalaginan sa Ginoo. Diha, na nga sipyat. Sa kinabuhi ni David, dili gud kwarta mga kaigsunan. In fact, nakita ni Solomon ang kinabuhi sa iyang amahan. Tanawa, sa dihang ang Ginoo na iningon niya, pangayo, sa may mong gikinahanglan para maghari jud ka. Daasa man to siya naliwat ka, manong katumay agi pangayo. Di nakita to niya sa iyang amahan. Nga ang iyaha is kanang makagovern gyud siya sa mga katawhan sa Ginoo. So iyang desire na agyud diha sa pag-serve.
Dili sa pagpangurakot mga kaigsunan. So muna nangayo sa Ginoo, wisdom. Para makalid ko ani mga tawhan na tanawa ko sa iya reason. Di ba? Pero kay baong Ginoo need niya ang money, need niya ang power. So iyang giad. Kita sa may ato pangayon ditso. Ngay, den taog money. Nya kung way money, way blessing. Mamita na ikadawat, panalangin, Brad. Karon pa ka naka-recognize og panalangin in the form of money? Mo na pinakaubos. Now, can you share that to others? Kay ang tao nga nagtan-aw nga ang kwarta mao'y panalangin, it is hard for you to share it. Lisod kayo nyo i-share mga igsoon. Pero kung ang para nimo pagpangalagad panalangin, ang katong money nga imo natanawan, hinagiban to sa imong pagpangalagad. Sa mga panalangin para nimo. Is it blessed? Is it a blessing to serve for you? Is it a blessing that you can help others? Or blessing kay gitabangan ka? Asa may mas madungga na to? Blessing kayo, dako kay kong problema, pero gitabangan jud ko, blessing jud kay tanan. Lihis jud kay kas Bible. It is more blessed to give than to receive. Ang tinuod nga gipanalanginan ang nihatag. So the opportunity for us to be more blessed is to give. Di ba? It is the affirmation of our blessing. Affirmation na siya. Nga gipanalanginan ka, tungod kay nahimo kang blessing. That is showing the grace of God. Mga igsoon. In verse 20, Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor His mercy from me. And this is the very God, mga igsoon, nga atong gialagaran karon. This is the very God nga atong gipaminaw karon. So check-upan na imong kaugalingon mga kaigsunan. Are you the person who can proclaim God's mighty act? Check-upan imong kaugalingon. Or maybe you are just proclaiming your own doing. Kaya usay may tabo mo gani sa atong kinabuhi nga atong batbatan ang mga tao ba sa atong gibuhat nila. Dako kay na siya og kapildihan sa atong side mga igsoon. When we proclaim what we do to them. Amen. Because we do that because of God. Mamita na sa kanila, mo rescue na ta mga kaigsunan. Di na to pwede balikan to niya sila niya. O, kumusta naman mo? Totoo na ba may kabalik? Uy, kaila silas. Sa to pa, luoy sila o gwa ka? Ha? Ayaw i-as if mga igsoon nga ikaw. Kani pagpangalagan sa Ginoo is pointing them to God nga siya gyud mismo ang naghatag nganong naabot ta diha anang lugar. We need to point them to the real owner, mga igsoon, kanang tigpanalangin. Ang Ginoo man naman kita. Kung sa atong individual practice sa kinabuhi, when you help, mga igsoon, without telling them, without letting them or reminding them. Kay dili naman na hatag, dili naman na blessing mga igsoon. Ato na, dili na sa Ginoo. So pwede na nimo buhat doon, pero ayaw guna-una nga kanang ang Ginoo bawsan ka. Kay imo naman giingna ng tao. Mura mag-imo siya gisingil ba? Asa naman imong baws? Lesson ni mga igsoon that we need to learn. Gano man, kung dili na ito na ma-learn, gibuhat na ito na sa Ginoo, sige. O tanawa, kung daghan kay kag nabuhat sa ministry, ang tanaw mo sa pastor, mura ba og kanang mag-unsa na lang ni si pastor kung wata. Di ba mo nakasagaran ma-feel sa mga tao? Because they have given much. Pero di yun ba man ay gitanaw sa Ginoo? How much of your life have you given to the Lord? Not money? How much of your life
have you given already to the Lord? Maunay mo matter para niya mga igsoon. Kay ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan. Dili na nimo siya mahaylog amount. O ganong gi-practice man na nato. The bigger amount we return, the bigger affirmation we make sa grace sa Ginoo. Mo na siya, mo na muhatag ta, muuli ta. Kay it is affirming, no, gi-affirm nato, gipakita nato nga tinuod ang Ginoo sa iyang pulong. Mo na siya, the declaration of our kanang experiences with God. Ato gi-declare ba nga kani gikan ni Ginoo tanan. Mo na i-giving sa church. Alright? Sigandarin na lang na ganay makaon ang mga nangalagad sa Ginoo, sigandarin na lang na kay tanawa kinsa may gibalikan ang katubang nag-receive o ang katong nag-give. O so mo na primary. I will pour you out a blessing. 'Di ba? Pag-ingon sa Ginoo, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. And prove me now herewith. This is the first reason. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Mao na main reason nga nung muuli ta. O di ba? O laliman ka, dili man murder mga kaigsunan, kung dili ka muuli, robbery. Kisa may mong gitulisan. Ang Ginoo affected ikaw. Kay gitulis nimo, apil ang ibalik sa Ginoo nimo. Mo na nakapait. We cannot rob the Lord and exempted ta sa pain. Di ko na mahitabo. So if you are in pain today sa imuhang finances, maybe nakatulis jud ka sa Ginoo. Mo na nahitabo. So you did not affirm sa iyang grace. Diba? That is our personal sacrifices. No, nahug siya sacrifices because you need to release. But it is to affirm kung si kinsa ang Ginoo. Iyang mighty acts mga igsoon. It is not our action nga mo'y mabida, nga nag-uli ta, nga naghatag ta. No. It is the mighty acts of God nga ni-return siya. Di ba no? Pila rin giuli ni mo? The 10th. Pila gibalik sa Ginoo ni mo? 100%. O sa may mighty ana, ang imong 10? Amiyo ka, ang imong expression of love, mas higher kaysa imong 10th. O yeah, expression of God's love to you. Can you put amount? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. How much money do you need to gather to pay your way to heaven? How much money? You cannot afford. Kaya kinabuhi sa Ginoo mo iyang gilatag mga igsoon para makalatay ka padung dito sa iyang gingarian. Can you put value in His life? Priceless. Dili igo ang tanang butang o kayamanan aning kalibutan na to pay for one person's salvation. So therefore, wag yung maluwas na to. Kung pabayran ang kaluwasan. Mo nagilibre ta. Diba? So ang ato lang ani is to proclaim God's mighty acts. Through our ritual sacrifices and through our personal sacrifices. So muna itong bantayan sa itong kinabuhi kung nahitabo ba na mga kaigsunan. Kay kung wala na nahitabo sa itong kinabuhi, we need to go back kung diin ka na pakyas and do the first work. Repeat. Repeat, mga igsoon. Let's bow our heads. Let's close our eyes. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for teaching to us once again a wonderful message from the book of Psalms. It's true, O God, nga nindot jud kaayo ang gibuhat nimo sa among kinabuhi. Sugod pa lang sa imuhang pag-create namo, do gikawat ang human race sa yawa, imo gyud gipadad-an og Savior.
your only begotten Son, nga naghatag sa iyang kinabuhi para luwason mi. What a mighty acts nga angay namong i-proclaim. Salamat kay Lord nga usami nga nakaangkon sa maong kaluwasan. Ug karon, help us, O God, to fulfill our vows to preach the gospel to every creature and not to put ourselves higher than you. Instead, we need to put you higher than everything. Kaya kaning among kaugalingon, Lord, usahay mas taas ang among pangandoy para sa among kaugalingon kaysa among pangandoy sa pagpamunga. So please, Lord, tuguti nga ikaw gyud ang among unahon sa pag-accomplish sa among kinabuhi before doing something for our life. Help us, O God, that we should bear fruit nga maog yun na unahon namo, Lord, sa paghatag og concern sa among kinabuhi. Salamat kay Lord nining higayon nga kami nagkapundok aron sa pagampo usab. Tuguti, Lord, nga magkayusa ang among pagtuo nga ikaw lamang, Lord, ang makahatag og tubag sa among mga pagampo. Thank you, Lord, for this opportunity. And may your name be magnified and be praised today, Lord. And for your glory, we pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. All right, sa lipat.